Alam na alam ng marami kapatid na Israel na Mhm. tayo po na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi tayo kumakain ng dugo o dinuguan at anumang pagkain po na hinaluan ng dugo. At madalas pa nga na nagiging dahilan po ito ng mga pagtatalo at hindi po pagkakaunawaan sa panig po ng mga kapatid namin sa Iglesia at mga nag-uusig nga sa Iglesia ni Cristo. May mga pagkakataon kasi na ginagawa ito ng biro ng iba. Mhm. May mga pagkakataon na halimbawa magkakasama yung kaanib sa Iglesia ni Mhm. Cristo, kasama niya yung mga kaopisina niya, kasama Mhm. niya sa hanabuhay, na habang kumakain, yung kapatid natin, nilalagyan ng dinuguan yung kanyang pagkain. Ang ganitong mga senaryo po, hindi na po isang bagong bagay sa amin ng mga Iglesia ni Cristo. Mhm. Kasi nga naman, dito sa ating bansa, laganap ang pagkain ng dugo. Isa na po ito sa mga itinuturing na pagkaing Pilipino at paborito po ng marami. Bukod doon sa tinatawag mismong dinuguan, may mga pagkain din pong hinahaluan nga ng dugo at meron pang ginagawang inihaw. Pero sana ay matawagan po kayo ng pansin sa gagawin nating pagtalakay ukol po sa bagay na ito. Kaya ipaglingkod na ho natin sa kanila, kapatid na Israel, Mhm. bakit nga ba ang Iglesia ni Cristo ay hindi po kumakain ng dugo? Mga kaibigan, sino po nagbabawal ng pagkain ng dugo at kailan pa ho ba ito ipinagbawal? Basahin po natin ang banal na kasulatan dito po sa Henesis sa 9:1 hanggang 4. Ganito po ang ating mababasa. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ng lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit, ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Ang Panginoon Diyos po ang nagbabawal ng pagkain ng dugo. At ito ay noon pa sa panahon po ni Noe. Kung napansin po ninyo sa mga talatang ating binasa, matapos pong idetalye ng Panginoon Diyos na lahat ng mga hayop ay mapasailalim ng kapangyarihan ng tao at banggitin din kung anong magiging pagkain ng tao, malinaw po na sinabi ng Panginoon Diyos, ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Marapat lamang po kapatid na Israel Mm. na igalang natin, sundin natin mga kaibigan, ang pagbabawal na ito ng ating Panginoon Diyos. Hindi ho tayo dapat kumain ng dugo. Hindi po ibinigay na pagkain ng dugo, kaya hindi po dapat kainin. Ang paglabag po sa kabawalang ito ng Mhm. Panginoon Diyos, ito po ay kasalanan sa Kanya. Pero baka ang sabihin ng iba kapatid na Israel, Mhm. kung may nagagawa man silang kasalanan, siguro slight lang. Mhm. Siguro magaan lang na kasalanan sapagkat ito ay tungkol na sa pagkain. Mhm. Tama kaya ang inakalang yun na iba, kapatid na Israel? Mabuti po ay basahin natin ang pahayag ng banal na kasulatan dito po sa Levitico sa 17 at 10. Ganito po ang pahayag sa atin. At sino mang tao sa sambahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Napansin po ba ninyo ang pahayag na ito ng banal na kasulatan? Ang Panginoon Diyos po mismo ang may sabi nito. Isang mabigat na kasalanan po ang pagkain ng dugo. Kasi ang sabi ng Panginoon Diyos, aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Kaya magiging kalaban po o kaaway ng Diyos ang sinumang kumain po ng dugo. Kaya nga po hindi magaan na kasalanan. Mhm. Isipin niyo ho mga kaibigan, magiging kalaban ay ang Panginoon Diyos. Sabi nga ho ng iba, maging kalaban ka na, maging kaaway mo na lahat, wag lang ang Panginoon Diyos. Kaya kung sasabihin ng iba na tungkol lang naman ito sa pagkain ng dugo, Mhm. yun nga po eh. Tungkol lang naman pala sa pagkain, bakit ang hindi pa natin piliing gawin Mhm. kung ano ang ipinagagawa ng Panginoon Diyos, kung ano ang kanyang kagustuhan? Dapat ho, sumunod tayo kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Mhm. Ngayon, baka naman ang sinasabi ng iba, hindi kaya yung pagbabawal na yan,
sa panahon lang ng mga magulang, sa panahon ng mga unang tao na nilikha ng Panginoon Diyos, at sa panahon ng bayang Israel. Alamin po natin dito sa Aklat ng Mga Gawa sa 15:28 hanggang 29. Ganito po ang mababasa nating pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay wag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Maliwanag po sa mga pahayag na ito ng mga apostol. Sa makatwid, ito po ay panahong Kristiyano na patuloy po na ipinagbabawal ng ating Panginoon Diyos ang pagkain ng dugo. At hindi lamang po ang dugo, pati na po yung mga inihain sa mga Diyos-Diyusan at yung mga hayop na binigti o pinatay na hindi po nakalabas ang dugo. At sa pagsunod po natin sa pagbabawal na ito ng ating Panginoon Diyos, sabi po sa talatang ating binasa, mapapabutian niya kayo. Kaya mabuti po na ito ang ating sundin. Ito po ang dapat nating gawin. Opo, yun ang piniin ho natin mga kaibigan sa ating ikabubuti. Ang sundin ho natin ang ipinag-uutos ng Panginoon Diyos. Ano po dahilan, gaano po kabigat ang paglabag sa mga utos ng Diyos sa udyok o minagaling ng Espiritu Santo, kapatid na Israel, ayon na rin sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin dito sa Mateo sa 12:31 hanggang 32. Ganito po ang nilinaw sa atin ng banal na kasulatan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Sino man pong lumabag sa utos po ng Panginoon Diyos na nagbabawal nga ng pagkain ng dugo ay nagkakasala po ng laban sa Espiritu Santo. At ang gayong kasalanan, ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, hindi anya ipatatawad kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Alam natin na kapag hindi po napatawad ang ating mga kasalanan, ang katumbas nun ay tiyak po na kapahamakan o kaparusahan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Yan po ang dahilan mga kaibigan, kaya po napakatindi ng paninindigan ng Iglesia ni Cristo sa hindi po pagkain ng dugo. At ito rin ang dahilan kaya namin inihahayag ang mga katotohanan ng ito. Ayaw ho namin na ang tao ay mapahamak, ayaw natin na ang tao ay humantong sa kaparusahan pagdating ng araw ng paghuhukom.